No kay Soto, gilas bumagsak. Napakasakit, Kuya Eddie. Pero may pag-asa pa para bumangon. Dahil nga talo sila kamakailan laban sa New Zealand, nawala ng momentum ang bansa. Pero may good news, Kai is back in Japan. Maglalaro na. Ohio, this is Kai Soto, and I'm back in Japan. Can't wait to see all the fans of the Koshigaya office. And I'm going to continue doing my rehab, and hopefully when I get ready, I'll be back on the court with y'all. See you guys soon. Talo man ang Gilas, hindi pa sila out sa competition. Mas mahirap lang nga ang daan na kanilang tatahakin. Napakasakit, Kuya Eddie. Pero may pag-asa pa para bumangon. Sa gitna ng laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand, kitang-kita ang gilas ng mga manlalaro mula sa 18-point deficit. Bigla silang bumalik at halos abutin ang Tall Blacks. Pero sa huling bahagi ng laro, parang may sumablay at muling nawala ang momentum ng Gilas. Sa kabila ng matinding laro ni Justin Brownlee na umabot sa 37 points at ang promising performance ni Kevin Kembao na naging highlight ng team, hindi pa rin sapat para manalo. Ngayong 0-2 na ang Gilas sa FIBA Asia Cup. Ang bawat fan ay nagtatanong, ano na ang susunod na hakbang ng kupunan? Kaya pa bang bumangon ang Gilas nang walang Kai Soto? Nagsimula ang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand na may mabigat na pressure na ramdam sa bawat dribble, sa bawat pasa, dahil alam ng lahat na ito ay isang do-or-die situation para manatiling buhay sa FIBA Asia Cup. Sa simula pa lang, kitang-kita ang physicalidad ng Tall Blacks na agad-agad na umatake. Pero hindi naman nagpatalo ang Gilas. Pinangunahan agad ni Justin Brownlee ang opensa, bumomba ng 8 puntos sa unang 12 points ng kupunan para makipagsabayan sa matitikas na Kiwi. Sa unang quarter, nagkaroon ng 9-0 run ang New Zealand, pero sa huling bahagi, bumawi ang Gilas para dumikit ang score, 23-18, pabor sa Tall Blacks. At sa ikalawang quarter, lalong nag-init ang opensa ng New Zealand. Para silang may machine gun mula sa 3-point line, lalo na nga si Jordan Ngatay na sunod-sunod na kumakawala ng dress. Ang Gilas sa kabilang banda ay nagpumilit na humabol. Nagsimulang ma-frustrate ang Gilas at nakita sa court ang ill-advised shots at unnecessary fouls. Umabot sa 18-point deficit ang kupunan, 55-37, bago natapos ang first half. Halos wala na nga makitang solusyon sa depensa ng Gilas laban sa red-hot shooting ng New Zealand. Ang nakakabawi lang para sa pambansang kupunan ay si Junmar Fajardo na nagpakitang Gilas sa loob at si Kevin Kembao na bumomba sa huling 4 na puntos bago matapos ang first half para mas lumiit ang lamang ng New Zealand, 55-41. Sa mga sandaling ito, ramdam ang pagkawala ni Kai, hindi lang sa puntos kundi sa presensya sa ilalim. At ang pagdating ni Kai sa Japan para sa kanyang ACL injury rehab ay parang balita na nagbigay pag-asa pero hindi paggamot. Sa gitna ng laban, ang Gilas ay lumalaban ng walang tunay na rim protector na nagbigay daan sa Tall Blacks na komportableng makapag-shoot sa loob at labas. Sa kabila nito, hindi nag-give up ang mga bataan ni Coach Tim Cone. At sa halftime, marahil ay pinag-usapan nila ang mga dapat ayusin at naramdaman ng lahat na meron pa ring pag-asa. Tulad nga ng sinabi ni Kevin Kembao sa naunang laro, it's us versus us. At sa first half, ang kanilang kalaban ay hindi lang New Zealand, kundi ang sarili nilang pagkadismaya. Ito ang simula ng isang mahabang laban na kailangan nilang bawiin quarter by quarter. Pagbalik sa court para sa second half, kitang-kita ang kakaibang tapang na ipinakita ng Gilas. Ang halftime break ay tila naging turning point para sa kupunan sa halip na magpatalo sa 14-point deficit, 55-41, umatake sila ng may diskarte at puso. Agad na nagliyab ang tandem ni Justin Brownlee at Dwight Ramos na sinimulan ang third quarter na may malakas na 9-0 run. Para silang dalawang sunog na bumaba sa opensa, nag-combine para sa lahat ng 20 points ng Gilas sa quarter na yon. At dahil dito, unti-unting dumikit ang score at ang dating malaking lamang ng New Zealand ay biglang naging manageable. At sa puntong ito, hindi lang sa opensa nagbago ang Gilas, humigpit ang depensa na nagpahirap sa Tall Blacks na makakuha ng madaling puntos. Ang red-hot shooting ng New Zealand sa first half ay biglang nang namig dahil sa mas agresibong pag-challenge sa bawat shot. Ang bawat rebound ay pinagagawan
at ang bawat possession ay parang ginto. Naramdaman ng buong Pilipinas ang momentum shift na ito na nagbalik ng pag-asa ng bawat Pilipino na nanonood. At sa huling bahagi ng third quarter, nagpakitang gilas si Justin Brownlee, bumomba ng isang booming three na nagpaliit sa lamang ng New Zealand sa 4 na puntos, 68-64. Nagtapos ang quarter sa 74-68, pabor pa rin sa Tall Blacks, pero ang dating laking lamang ay naging 6 na puntos na lang. Ang pagbabagong ito ay patunay na kahit wala ang presensya ni Kai na kasalukuyang nasa Japan para sa kanyang ACL rehab, may kakayahan ang gilas na lumaban at bumawi. Ang laban ay hindi pa tapos at ang bawat laro ay isang patunay na handa silang ibigay ang lahat para sa bayan. Ang momentum ay nasa gilas na at ang kailangan na lang ay panindigan ito para sa huling yugto ng laban. Pagsapit sa ika-4 na quarter, nagpatuloy ang matinding labanan. Kitang-kita ang gilas ng pambansang kupunan na bumawi mula sa double-digit deficit. Walang tigil sa pagbomba si Justin Brownlee na umabot sa game-high 37 points, kabilang ang isang mahalagang tres na nagpaliit sa lamang ng New Zealand sa 3 puntos, 85-82. Meron na lang 3 minutes and 52 seconds sa oras at sa puntong iyon, parang nagkaroon ng collective breath ang buong Pilipinas. Naramdaman na ng lahat ang posibilidad na makompleto ang isa sa pinakamalaking comeback sa kasaysayan ng Gilas. Pero sa huling yugto, dito na nasubok ang tunay na katatagan ng Gilas. Sa critical stretch na yon, biglang sumulpot ang New Zealand guard na si Taylor Britt. Sunod-sunod siyang umalalay, naglagay ng 2 clutch baskets, kasama na ang isang layup na galing sa isang costly turnover ni Dwight Ramos na nagpaliki muli sa lamang ng Tall Blacks. Ang bawat pang-atake ng Gilas ay sinasagot ng New Zealand na parang bawat shot ay mas may bigat at mas may tiyaga. At sa huling minuto, nagbigay ng free throw si Tohe Smith-Milner na nagbigay sa New Zealand ng isang 90-82 cushion na sapat na para tuluyang makuha ang panalo. Ang huling score, 94-86, ay isang mapait na katotohanan para sa Gilas. Bagamat nagpakita sila ng di matatawa ng puso at tapang, hindi pa rin ito sapat. Ang depensa ng New Zealand sa huling bahagi ay nagpahirap sa Gilas na makakuha ng malinis na atake at ang mga critical na turnovers ay naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahil sa pagkatalong ito, bumagsak sa 0-2 ang Gilas Pilipinas sa Group D at ngayon ay haharap sa isang do-or-die match laban sa Iraq para manatiling buhay sa FIBA Asia Cup. Ang pagbawi ay hindi naging kompleto at ang kawalan ni Kai ay lalong naging malinaw, hindi lang sa opensa kundi sa depensa at sa pagiging anchor ng team. Ang Gilas ngayon ay nasa matinding pagsubok at ang pag-asa ng bansa ay nakasalalay sa kanilang sunod-sunod na laban. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.